Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga okay, review and unbox unit na request ng ating mga Airsoft Graviton. Actually, isa sa mga unit na hindi pinapansin dati pero ngayon pinagkakaguluhan to. Paubos na to, pawala na to. Actually, medyo parang madalang na siya sa market, no? It's just that meron pa tayong isang humabol. Napakaganda. This is the Scar. Kung naghahanap ka ng solid na unit, malakas, matindi na GBBR, mabigat, solid talaga as in. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. The Scar. Okay, napakaganda, napakalupit. Makikita nyo solid. Actually mga ka-Airsoft, sobrang bigat nito. No, sobrang bigat nito. Hindi ito yung mga pipitsugin na magagaang na unit, no. Itong unit na to sobrang bigat, talagang solid na masasabi natin, okay? Hindi siya full setup itong in-order ng ating mga boss, pero still talaga naman. Gas blowback rifle. Itong unit natin ka-Airsoft, John Mark of Sir John Mark of Cagayan de Oro. Ito po yung unit mo, bossing. Ready for review and unbox. Okay, then unit ng ating Airsoft, Garan Salazar of Apari. Hello po, Garan. Garan. Aaron. Okay, Aaron Salazar of Apari. Anong barangay? Wala? Okay. Of Apari, okay. Unit ng ating Airsoft, the CC Shadow Orange. This is the, paano ba to? Standard but upgraded version. Okay? Ito yung unit niya, CC Shadow Orange. Airsoft, Jacob Angelo of Zamboanga del Norte. Okay, yung unit niya, CC Shadow pa rin, pero ito yung rare edition. Ayan, makikita nyo naman, CC Shadow, meron siyang magwell, at saka yung color niya is purple. So, rare yan pagdating sa CC Shadow, ha? Ito yung standard version ng CC Shadow Orange. Pag standard version, makikita nyo walang magwell. Mga ka-Airsoft, magwell pa lang, napakamahal na. Okay? Isa yan sa binabayaran nyo, yung pagiging elite. Pag ganito yung unit nyo, hindi kayo pipitsugin, hindi kayo ordinaryo, elite kayo. Okay? So, yan yung i-review and unbox natin na unit ng ating ka-Airsoft. Na rin natin yung pagkakataon mga ka-Airsoft na meron tayong isang ka-Airsoft na litong-lito sa kanyang pipiliing unit, no? Hindi niya alam kung ano yung tama, kung ano yung dapat para sa kanya ipakailabas ang KP19, ibangga natin sa CC Shadow. Okay? Actually ito, shout out Sir Mark Neil, kung di ako nagkakamali, no? Taga Consolacion Cebu. Oops, nandun. Yung merong ano. Okay, first of all, akin na yung dalawang color. Pati yung stand. First of all, ang KP19 is the Godfather edition yan. Okay? Kasi 6.0. Two colors available sa atin. Meron tayong two-tone. Okay? Meron tayong full black. Mali yung magazine ng sinama mo, ha? Dapat ganito. Okay? Two-tone, meron tayong two-tone, meron tayong full black. Ayan, dalawang klase yan, okay? Pero, tabi mo na to. Okay, mga Airsoft, no, kung nalilito kayo between the two, actually, hindi natin sila dapat pagbanggain. Kasi magkaiba sila, okay? Ito, this is the CC Shadow, this is the 2011 competition grade unit, 2011 competition grade unit na caliber 45 replica. This is a 1:1 replica of the real CC Shadow, fully licensed. Ito hindi to license. Ito fully licensed. Okay? Ibig sabihin,
kung ano yung tunay na ZZ Shadow, nandito lahat. Okay? Ngayon, pagbabanggain natin yung pagkakaiba nila, pero hindi natin ito pwedeng pagkumparahin. Kasi magkaibang mundo to. Kumbaga parang pinagkukumpara mo si sabihin na natin, pinagkukumpara mo si Henry C sa ordinaryong tao. Maraming pagkakaiba yon. Si Mr. Henry C ay napakayaman, si Mr. Henry C ay billionaire, tycoon ng Pilipinas, si Mr. Henry C maraming inaasikasong negosyo, pero yung simpleng tao na makikita mo sa kanto, walang iniisip na negosyo yan, sakto lang ang kabuhayan yan, ganun yun. No? Hindi natin pwedeng pagbanggain yung dalawang tao. Ganun din to. Hindi natin to pwedeng pagkumparahin kasi magkaiba silang mundo. Okay? Itayo muna natin, ialis muna natin to. Para magkaalaman lang ha. Nakikita ba to? Sa camera? Kita. Kita. Okay. Mga Airsoft, this is the CC Shadow. CC Shadow, mula ulo hanggang baba, full steel. Yan ang katangian na meron ng isang CC Shadow. Full steel, nakita nyo naman, di ba, minamagnet natin yan. Okay, yan ang CC Shadow. Ngayon, ang CC Shadow, masasabi natin na talagang the game changer. Okay? The everyman's dream mga pinapangarap ng lahat. Okay? Ngayon, kung ibabangga natin siya dito, hindi ko sinasabing pangit to. Okay? Kaya lang, kung patindihan, palakasan, ito, magkaroon tayo ng batayan ha. Palakasan, okay? Malakas to, matindi to. Malakas to. Pero, mas malakas to. Di ba? Malakas to, pero mas malakas to. Kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng malakas, go for the CC Shadow. Bakit? Ano ba ang advantage, big man, ni CC Shadow kaya dito? Okay, mga Karsap, ito kasi, suportado lang to ng 12 kg. Okay? Ngayon, in-enhance natin para ang maging performance niya, parang nilagyan mo siya ng 14 kg. Pero hindi mo na siya pwedeng lagyan ng 14 kg kasi dahil pinalakas na nga natin in-enhance na natin. Pag nilagyan mo siya ng 14 kg, mas mabilis siya masisira. Yung wear and tear, mas mabilis. Okay? Although, sabi ko nga sa inyo, suportado siya ng 14 kg, pero kung hindi naka-enhance na, sir, kung hindi pa natin pinalakas, pinalakas na natin, tapos gagamitan nyo pa ng 14 kg, magkakawindang-windang yung unit. Okay? Ngayon, ito naman, suportado to ng 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Yun ang lamang ng mga CC Shadow. Ang CC Shadow, full steel, napakatigas. Full steel din naman to. Okay? Pero, makikita nyo, itong part na to is ABS plastic. Okay? Hindi full steel yan ha. Ang full steel dito, full steel internals. Okay? Ito full steel internals din, pero napakatikas nito kasi full metal mula ulo hanggang baba. Kaya suportado niya yung 12 kg, suportado niya yung 14 kg at suportado niya ang CO2. Lahat pwede, lahat kaya. Okay? Ngayon, the CC Shadow is masasabi natin na adjustable ang lakas. Gusto mong eksaktong lakas lang, gumamit ka lang ng 12 kg. Gusto mo ng mas malakas, gumamit ka ng 14 kg. Gusto mo ng solid, gumamit ka ng CO2. Okay? In terms of lakas, kung gagamitan mo to ng 12 kg, gagamitan mo ng 12 kg, mananalo to. Mananalo to. Kasi 2011 to caliber 45 replica. Ngayon, pag si CC Shadow, ginamitan mo na siya ng 14 kg, mas malakas na siya kesa dito. Okay, nagets nyo? Kasi, naka 14 kg na siya. Okay? Pag ginamitan mo na siya ng CO2, milya-milya iiwan niya na to. Hindi napapalag talaga to. Ayan ha, yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung bagay na kailangan ninyo malaman para mas ma-educate kayo. Okay? Ngayon, pakisabi mo kay mama, ibigay dun kay Sir Michael, yung yung live.
Magandang hapon po from Tayug, Pangasinan, Richard Ancheta, Cabato. Hello sir, pakishare po ang ating live video. Okay, sabi ni Jel, Madi Zane, Sir Randy Bantog po, shout out, sabi yung box ko po, waiting, salamat po. Paantay lang po, madam, sesend po natin, no? Huwag po kayo mag-alala. Sir Robert, good afternoon sir. Sir Robert, good afternoon. Pa-share po ang ating live video, bossing. Sabi ni Jonathan Marilla Micor, good afternoon sir Bigman. Good afternoon, bossing. Okay, may pahabol siya. Sabi niya, CC Shadow, the best talaga. Yes, the best talaga ang CC Shadow, especially kung upgraded version. Ano ba yung upgraded version? Naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel, naka hammer protection pad at naka enhanced nozzle. Kung hindi naka enhanced nozzle, naka big bore nozzle or naka anti-freeze nozzle. Okay? Hindi lahat ng CC Shadow the best. Actually, ibang CC Shadow daming glitch. Pero dito sa Bigman, the best ang CC Shadow namin. It is because naka fine tuning and naka trigger job. Okay? Kaya napakaganda ng CC Shadow talaga, no? Hindi naman maikakaila. Talagang pag ang CC Shadow ang gamit mo, you are somebody. Okay? You are somebody, talagang tinitingala ka, talagang sikat na sikat ka. Okay? Out of the box, ang CC Shadow Orange is naka fixed outer barrel. Okay? Pero kung ang CC Shadow mo is blue, gray, or the other color, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? Actually, even the rare version na inilabas is hindi naka-fix outer barrel. Pero kami, pini-fix outer barrel na namin. Okay? Yung rare, ito rare version to ha, hindi ito naka-fix outer barrel. Okay? Yung inilabas nito out of the box, hindi pa naka-fix outer barrel. Pero kami, dito sa Bigman, pini-fix outer barrel na namin para masaya yung ka-airsoft natin. Okay? Again, this is the CC Shadow Standard. This is the KP19 Competition Grade Edition, the Godfather Series. Plus, this is the rare version of the CC Shadow. Bigman, kung ikaw ang tatanungin, anong pipili mo sa dalawa? Kung ako tatanungin, I'll go for the CC Shadow kesa to. Okay? I'm the type of person na gusto ko malakas and at the same time, accurate. Hindi mo makukuha yung pagiging accurate doon sa iba. Okay? Ang 2011, sa totoo lang, ang hirap itama niyan. Kasi napakatindi ng palag ng 2011. Caliber 45. Ang hirap itama niyan. Pero dahil sa compensator, features yan na nilagay. Compensator, ang trabaho niyan, to compensate the recoil. Hindi inilagay yan dyan para gumuwapo, para pumorma. Inilagay yan dyan dahil may silbi yan. To compensate the recoil. Okay? Yan. Kaya napakalupit pag naka 2011 ka. Pero lalamunin kang buo, ganito no. Ganito yan. Mga ka-airsoft no, halimbawa ikaw nagtatrabaho ka. Opisina bahay. Magandang gamitin kotse or motor. Tama? Opisina, bahay, kotse or motor. Huwag kang gagamit ng pickup truck. Huwag kang gagamit ng van. Huwag kang gagamit, di ba? Ibig sabihin, kung opisina bahay ka, nag-iisa ka lang. Kung gagamit ka ng van, ang laki-laki ng dala mo, ang tindi ng maintenance ng van, ang lakas sa fuel ng van, tapos nag-iisa ka lang, opisina bahay, nagsasayang ka, ang laki ng gastos mo. Pero kung gamit mo motor, mas matipid, or kotse, mas matipid. Di ba? Ano lang naman ang maintenance ng kotse? Compare mo sa mga SUV, sa van, sa pickup truck, di ba? Ang laki-laki ng dala-dala mo, tapos nag-iisa ka lang. Ganon din naman dito. Okay? Kung ang purpose mo sa pagbili ng airsoft is practical shooting, go for the CC Shadow. Okay? Pero ang purpose mo is mild, kumbaga hindi ka naman ganun kaselan, go for the 2011. Pero kasi kaya ka nga nagpa-practical shooting, it is because kaya practical shooting ang nilalaro mo. Ang goal mo sa isang practical shooting to hit the target in a matter of time.
in a matter of pinakamababang oras, di ba? Ngayon, pag nagpa-practical shooting ka, tapos ang tagal mo bago mo mahit yung mga target mo, talo ka. You are a loser, di ba? Pero pag napakabilis ng rate of fire ng unit mo, mas maganda, di ba? Halimbawa, meron ka 5 target. Oh. Sa CC Shadow, kaya mo yung 5 na yun in 2.5 to 3 seconds. Yung 5 target. Hindi mo kaya kay 2011 yun. Okay? Kasi kay 2011, you need to refocus every putok mo. Baka maka 6 seconds ka kung meron kang 5 target. Okay? Iba ang rate of fire ng isang CC Shadow kasi pag magpa-fire ka kung may 5 kang target, pak, 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 pak. Tapos, ang laban. Kayang-kaya mo kay CC yun. Kay 2011, pak! 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 Ganun. Di ba? Ibig ko sabihin, kung talagang matindi ang hinahanap mo, go for the CC Shadow. Si CC Shadow, adjustable ng lakas. Sabi ko nga sa inyo, gusto mo malakas, gamit kang 12 kg. Gusto mo mas malakas, gamit kang 14 kg. Gusto mong pinakamalakas, mag-CO2 ka. Ngayon, makikipaglaro ka, makikipag-wargames ka, gamit ka. 12 kg lang. Pasok yan. Di ba? Ngayon, gusto mo mag-practical shooting. Kailangan mo, pag practical shooting, malakas. Pak! Gamit ka ng 14 kg. Gusto mo mag-hunting-hunting, fishing-fishing, gamit ka nito. Ay, gamit ka ng CO2. Multi-purpose. Ito, 12 kg lang. Pero, don't worry, kung 12 kg lang, malakas na siya sa 12 kg. Katumbas niya yung 14. Pero, yun nga lang, hanggang dun ka na lang. Okay? Yun. Kaya, kung nag-expect ka, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo malakas ang firepower, magpa-advise ka sa akin. Advise ka namin ng gusto. Hindi yung, dito kasi sa Big Man, hindi yung makabenta lang. No? Hindi namin goal yung basta makabenta lang, paramihan ng benta, hindi namin goal yun. Ang goal namin dito sa Big Man, pinabigay mo yung link, ang goal namin dito sa Big Man is, mapasaya ng gusto yung client. Okay? Ngayon, enough muna tayo rito dahil hindi naman ito yung iba-vlog natin. Iba-vlog natin is the CC Shadow. Both standard and the special rare version. Okay? Kung ikaw yung tipo ng gusto mo, sikat ka, mayabang ang dating mo, maangas ang dating mo, pinagtitinginan yung unit mo, kumuha ka na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, CC Shadow Rare Edition. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na simple lang, go for the standard. Pero ako, I'll go for the Rare Edition. Ito pa lang, napakatindi na ng presyo nito. Rare Edition nga eh. Ibig sabihin to standard version, palaging meron ito, laging available to. Pero ito minsan lang lalabas. Bihirang-bihira, ilang piraso lang to. Okay? Ngayon, after nang masabi ko lahat, bahala kayo pumili kung ano yung gusto nyo, kung ano yung sa tingin ninyong best and fit para sa inyo. Okay? Let's go! CC Shadow Orange, unit ng ating Airsoft, Aaron Salazar of Apari. Okay, what is good and special about this? Out of the box, upgraded na. Yung naka-fix outer barrel na. Then, itong unit na to, in-upgrade namin. Fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka ang enhanced nozzle. Okay? Kaya itong unit na to, ibang-iba sa FPS ng iba. Alam mo sa iba to, hindi naman sa pagyayabang, no? Sa iba to, 320 to 340 lang. Pero sa amin, nagpo-420 to. Laki ng difference. Almost 100. 420 ang FPS sa amin nito kasi naka-enhanced nozzle to. Naka-fine-tuning and naka-trigger job. What is good and special about the CC Shadow? Full metal, full steel internals. Oh. Diba? Yung mga ibang unit, kahit magnetin mo, hindi didikit. Kaya dumidikit ang magnet dyan kasi steel yan. Okay? Ngayon, itong unit na to, masasabi mo na talaga naman, talagang kapitapitagan, wala kang pagsisisihan. Ito yung unit na kaya mong ipamana sa apo mo, sa anak mo, gamitin mo lang siya ng tama. Okay? Pag hindi mo to ginamit ng tama, same lang to rin sa mga mumurahin, masisira. Pero, pag ito ginamit mo ng tama, ay naku po, mag-e-enjoy ka. Sabi ko sa iyo, 5 taon na hindi pa nasisira. Gusto mo na magpalit ng airsoft, ayaw pa niya masira. Ganon katindi ang CC Shadow. Yung bigat niya, kung titimbangin natin, doble ng bigat ng isang ordinary pistol and ordinary rifle. Ordinary pistol. Okay?
yung mga standard na pistol, malayo yung bigat niya. Okay? Justin Paul, pa-flex Medusa. Boss Justin, hindi ako pwede mag-flex. Hindi po live selling to. Hindi po to live selling ng bra, ng panty, ng sapatos, ng rubber shoes. Hindi po. Kung gusto mo pong makita or maintindihan yung regarding sa Medusa, bossing, punta ka po sa page natin. Scroll up mo lang. Makikita mo doon, baka hindi pa naman natabunan yung live na ginawa natin, review doon sa tinatanong mong unit, ha? Scroll mo lang po, okay? Ngayon, ito na po yung unit natin, Carousel. Aaron Salazar. Review and unbox, demo and test fire, okay? Kunin natin ang magazine. Ang magazine, maximum of, ilang bala, Lucas? 20 to 28 rounds. Hindi, yung bala na maximum na pwedeng ilagay. 27 rounds. 27 rounds yung maximum na bala, okay? Pero yung recommended ko is 20 to 23 rounds only. Bakit? Para yung spring hindi masira. Okay? Ngayon, kailangan natin lagyan siya ng silicone oil para yung unit is tumagal. Press the valve, then spray. Okay, ayan na. Then to, lagyan rin natin sa ilalim. Inlet valve. Output valve, kailangan i-press para yung oil pumasok. Inlet valve, kahit huwag kang i-press, basta kailangan ma-sprayan mo. Okay? Then kunin natin yung unit, kasi i-lock manually, then sprayan natin yung nozzle. Hindi katulad ng Glock, ang Glock ini-sprayan pa sa ibabaw, ang 2011 ini-sprayan sa gilid, ang Shadow, sa nozzle lang ini-sprayan. Okay? Then, release, then rest. Ang 2011 may beaver tail, you need to press that para mag-fire. Ngayon, kung hindi mo mape-press yun, hindi magpa-fire. Kabaliktaran yun sa CC Shadow. Wala kang beaver tail na kailangan i-press, tapos double action pistol. Pansinin nyo. Diba? Pumuputok. Ang 2011 hindi puputok kasi single action pistol lang ang 2011. Sandali, may kukunin lang ako. Hindi pa. Okay, so lagay tayo ng gas. Sabi ko nga 12 kg, 14 kg CO2 pwede rito. Gamit tayo ng 12 kg lang. Kasi yun lang ang available muna natin dito. Meron pa yata akong 14 kg kahit pa paano. Pag gumamit kasi ako ng CO2, obligado ako, kailangan ko ubusin no? 14 kg gamit tayo. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds lang, okay na yun. Yung 2 seconds natin, napakadami ng mapapile, 50, 60 rounds. Kasi, 50 to 60 rounds kasi yung unit natin upgraded. Okay? Ibang-iba ang unit na upgraded sa hindi upgraded. Tandaan nyo to. Mag-enjoy kayo sa unit na upgraded, promise. Ang upgrade ginagawa para mapabuti, ma-correct yung mga imperfection ng unit. Walang upgrade na pumapangit yung unit. Lahat ng upgrade para gumanda yung unit. Okay? Attack pababa, place your right tab here. Dito ilagay yung bala. Okay? Okay. Mga airsoft, kung nakikita nyo, bakit ko kinakalog? Kasi gusto ko na yung bala naka-align. Ha? Hindi ko to kinakalog dahil nagtitrip lang ako. Yung bala naka-align, left, right, left, right, left, right. Pasok sa unit. Asa? Mga airsoft, this is the CC Shadow Orange Standard Version, full upgrade by Big Man. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Normal yan, parang totoo. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun, napakaganda, napakasarap ng unit. Talaga naman, maaasahan. Pain basa. Pamunas. Talaga naman maaasahan pagdating sa lakas, sa ganda. Ang sarap. Iba-iba talagang pumitik ang CC Shadow. Talagang straight na straight yung bala niya. Hindi naman sa sinasabi ko hindi straight na straight yung iba. Iba lang talaga dahil upgraded.
Boss, magkano po si Shadow? Robert, Dayo ka lang ba rito, bossing? Mag-PM ka po para po malaman mo ang tamang detalye at ang presyo. Okay, boss, pwede po ba pasend ng price list? Rifle po, please. Mag-PM po kayo, sir, para po masend po sa inyo yung full details. Raymond Delgado, boss, ano pwede upgrade sa Glock 18C? Pwede mong i-upgrade. Pwede mo i-upgrade yan, panlabas lang. Lagyan mo laser, lagyan mo flashlight. Sa loob, hindi pwedeng i-upgrade yan. Nangarap ka ng Glock, tiyagain mo na lang yung lakas niyan. Hindi na natin pwedeng lakasan pa yan. Ang Glock plastic, ang Glock WE ginagamit mo, ang Glock alloy lang ang laman loob niyan. Okay? So, pag yan, nilakasan natin, basag yung alloy. Pag yan, ginamitan mo ng 14 kg, basag yan. Basag yan, sira yan, okay? Mapapadali buhay niyan, basag hammer set niyan. Kung Glock ang pinili mo, dahil Glock ang isinubo sa'yo ng seller mo or ng dealer mo, wala na tayong magagawa dyan. Tsatsagain mo na lang yan hanggat gumagana yan, okay? Pag Glock, don't expect na malakas. Pag Glock, don't expect na kaya niyang tumapat sa CZ or sa 2011. Ang Glock is Glock. Plastic body, sakto lang ang lakas. Okay? Wag mo ikukumpara yung Glock dito or sa 2011 kasi malaking pagkakaiba. Glock is 9mm, Glock is a plastic, Glock is an alloy. Okay? Hindi naman sa sinisira ko yung trip mo. Kung gusto mo talaga ng Glock, wala namang problema ron. Kaya lang kailangan kong magsabi ng totoo. Hindi ko pwedeng sabihin, yung Glock maganda. Ay, grabe! Matindi ang Glock. Hindi ko pwedeng sabihin ganun, bossing eh. Kailangan sabihin ko yung totoo kasi vlogger ako eh. Okay? Pag binola kita, ma-please lang kita, sasabihin ko, maganda yung Glock, malakas. Baka sisihin ako ng iba, pagkabili nila ng Glock, bakit sabi ni Bigman, malakas yung Glock, maganda. Diba? Yun pala, hindi naman. Hindi ma-meet yung expectations ng iba, magagalit sa akin. Okay? Tinanong mo ako sumagot lang ako. Okay? Ang Glock is Glock. Plastic ang body. Especially the WE. Okay? Pwede pa sana kung high-end version yung Glock mo Kung high-end version yung Glock mo, yung laman loob niyan, still CNC. Pero kung WE, alloy lang naman po yan. Kaya, huwag nyo na pong pilitin. Kung gusto mo tumagal yung buhay ng Glock mo, hayaan mo na lang siya kung ano yung pine-perform niya hanggang sa kaya niya. Okay? Tandaan nyo, ang Glock, kahit anong gawin natin, hindi niya kayang tumapat dito. Milya-milya, lalamunin siyang buo, iiwan siyang buo. Okay? Pasensya na, sumagot lang ako ng tama, bossing. Huwag po kayong magagalit or huwag po kayong magtatampo. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Okay, boss, pwede ba lagyan ng tracer ang yung CC Shadow? Tracer? Hindi ko lang alam, bossing. Kung trip mo siguro, bahala ka. Pwede naman. Pwede siguro, no? Pero ganito yan, mga ka-airsoft, Ito, misa ko lang sasabihin to. Kaya ka nag-airsoft, gusto mong i-imitate yung tunay. Di ba? Kaya ka nag-airsoft dahil gusto mong maramdaman yung tunay. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit, ano ba nadudulot ng tracer? Umiilaw yung bala, di ba? Ito intindihin nyo lang. Huwag nyo kontrahin Nagta-tracer ka, umiilaw yung bala. Ganda, di ba? Realistic pa ba? Nakakita ba kayo ng umiilaw na bala ng tunay? Kaya ka nga nag-airsoft dahil gusto mong i-imitate yung tunay, di ba? Ngayon, papailawin mo yung bala mo. Hindi ba parang hindi ba parang para lang sa akin Kaya pansin niyo hindi naman ako naglalabas ng unit na may attachment na tracer di ba? Para lang parang hindi realistic. Yun lang sa akin point of view ko Pangalawa, dagdag gastos yan Magkano yung tracer? Tapos bibili ka pa ng tracer BBs. Dagdag gastos. For me opinion ko lang yan. Pangatlo, para ma-enjoy mo yung umiilaw na BBs, kailangan laruin mo siya sa madilim, sa gabi. Ang tanong, maglalaro ka ba palagi pag gabi? Pag umaga, hindi mo siya ma-enjoy kasi hindi mo naman makikita yung BBs.
Di ba? Lalaro ka sa gabi, hindi kaya batuhin ka ng kapitbahay mo, hindi kaya ipabarangay ka. Gabing-gabi may tumutunog na pak, 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 pak. O, di ba? Kung tutusin mga ka-airsoft, intindihin nyo, huwag nyong kontrahin ha. Kung tutusin, kikita ako sa inyo kung bibili kayo ng tracer. Pero bakit hindi ko nire-recommend dyan? Nawawala yung pagiging realistic ng unit. Nagmumukha tayong bonjing. Eh di sana, nag-gel blaster na lang tayo, di ba? Nag-gel blaster na lang tayo, yung pailawin natin ng pailawin, yun, pwede yun. Pero nag-airsoft tayo eh. Di ba? Nag-airsoft tayo eh. Isa pa, last but not the least. Lalagyan mo ng tracer. Bumili ka ng pistol kasi gusto mo maiksi. Lalagyan mo siya ng tracer, papahabain mo. Bukod sa naging kenkoy na yung itsura ng unit, naging kenkoy pa yung gumagamit kasi umiilaw, delikado pa yung pistol mo. Bakit? Tracer. Sinong kakarga ng weight ng tracer? Yung outer barrel. Okay? Pag pinahaba mo yung pistol mo, dinagdagan mo, ang tracer 2 inches eh. Hindi ba mo, para kang mukhang timang nun? Tapos yung tracer mo, 2 inches yan, pag maneuver mo, tumatama-tama. Maapektuhan yung outer barrel. Kawawa yung outer barrel na hinahawakan ng half-up chamber. Magiging cause ng pagkasira yun. Okay? Pero kung gusto nyo yung tracer, wala naman ako magagawa ron. Siyempre, pera nyo yan. May pambili kayo. Go for that. Pero, tinanong nyo ako eh. Sumagot lang po ako. Okay? Yun ang opinion ko. Everyone is entitled to his own opinion. Ha? Tandaan nyo to ha. Yung mga bagay na yan, kikita ko sa inyo. Okay, bumili ka sa akin ng tracer, may kita ko dyan. Pero bakit kinukontra ko? Bakit ayaw ko? Kasi gusto ko, diretso lang tayo. Tinatanong mo ko kung okay ba mag-tracer. Pag binola kita, pag sinabi ko, pwede, gwapo, maganda. Tapos, pag yung consequences ng paghabing a tracer, naramdaman mo na, putya, sinungaling to si Big Man. Sabi niya, maganda yung tracer. Di ba? Putya, sinungaling to si Big Man. Tinanong ko kung maganda yung Glock 18. Ang sabi ba naman, okay yan, maganda yan. Tapos, kabaliktaran ng mararamdaman mo. Di ba? Bossing, maganda na yung nagsasabi ng totoo sa una pa lang. Di ba? Sabi nga, mas masarap ang mapait na katotohanan kesa dun sa mapanling lang at matatamis na kasinungalingan. Di ba? Nagsasabi lang po ako ng totoo, bossing. Ayaw kong bandang huli, gumastos ka, magkano ng tracer? 2.5. Magkano tracer BB? 700. Gumastos ka ng halagang 3.5. Okay, 3.5 ang ginastos mo para umilaw. Hindi naman pala maganda. Nasaan na yung 3.5 mo? Wala nang kwenta. Kung bumili ka na lang ng supplies mo ng gas, bumili ka ng quality BBs. Gumagamit kang tracer, tapos ang gamit mong BBs, China. Diba? Napakapangit. Realistic lang po tayo. Pasensya na po. Sumagot lang po ako ng tama. Hindi kasi ako sanay magsinungaling. Ang utak ko, utak player, hindi utak negosyante. Okay? Pasensya na ha. Make sense. Haha, thanks boss. Sabi niya, okay lang boss, salamat. At least alam ko na. Ganda na explanation boss. Boss, pwede ba lagyan? Okay. Boss, okay. Diretso lang po. Pasensya na po. Hindi kasi tayo sanay manloko ng tao eh. Okay? So, yung unit, pinaputok natin. Ilang rounds? 20. Dami pa laman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 20 rounds natin, pumutok na ng 10, pumutok pa ng 10, so 30 rounds na ang kaya niya. Ang tanong, kaya pa kaya? 2 seconds. Tandaan nyo ha, nilagay natin dito 2 seconds lang. 2 seconds ng gas na paubos na. Okay? Ayan ha. Kalugin mo. Ayan ha. Wala na kayong maririnig na kalog. Actually, wala nang laman. 2 seconds lang nilagay ko. Okay? Pumutok na tayo ng 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumutok na tayo ng 30 plus 10, 40 na ang pinutok. 2 seconds lang na gas nilagay natin.
Ang tanong, meron pa kaya? Malamig pa. Malalaman natin kung meron pa. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40, bumutok tayo ng 10 na naman. So, 50 rounds. Ang tanong, meron pa kaya? Huwag niyong kakalimutan. 2 seconds lang ang nilagay natin. Ngayon, pumutok na siya ng 50 rounds. Malamig pa yung magazine eh. Meron pa. Okay? Kaya mapapansin nyo, pag malamig ang magazine, nakikita nyo ako, pinipiga ako. Bakit? Para yung temperature, body temperature, kung mai-transfer ko rito. Kaya siya lumalamig, nagyayelo yung loob. Pag transfer ko yung body temperature ko sa kanya, yung yelo sa loob, nalulusaw. Kasabay ng paglusaw ng yelo sa loob, nag-generate yung yelo, nagiging hangin. Okay? Tingnan natin. Baka meron pa naman. 50 na, di ba? Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60 rounds. 2 seconds na gas, 60 rounds. Mga ka-airsoft, dito lang meron yan sa Big Band. Okay? Bakit? Bakit ganun yung unit? Yung unit upgraded, naka fine tuning and naka trigger job. Okay? Kung yung unit hindi upgraded, lalagyan mo siya 5 to 7 seconds. Tayo 2 seconds lang. Pumuputok na tayo ng 60. 2 seconds lang tayo ha. Pag hindi upgraded, maglalagay ka 5 seconds or 7 seconds. Puputok yon 30 rounds. Oh, di ba? Sa atin, tignan natin, baka meron pa. 60, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? 60 rounds plus 10, 70 rounds. Again, papaalala ko lang sa inyo, baka nakakalimutan nyo. 2 seconds lang ang hangin na nilagay natin dito. Okay? Nilagyan natin ng 2 seconds, so may 70 rounds na. O, di ba? Yan ha? Yeah. Alex, Katungal, bossing, meron po ba kayo budget meal na 5K na malakas? Pa-flex po, thanks. Bossing, para mong sinabing gusto mo mag-asawa ng babae na Miss Universe na wala kang gagastusin. Walang ganon. Sa fairy tale lang nangyayari yung bossing. Bossing, mas maganda na sabihin ko yung totoo kaysa paasahin kita ha. Okay? Walang mumurahin na malakas. Okay? Kasi kaya naging mura yan kasi hindi maganda yung pyesa. Okay? Kung hindi maganda yung pyesa, paano mapapalakas? Okay? Walang mumurahin na malakas. Lahat ng mumurahin, gawang Lunes, sirang Martes. Okay? Wala ka makikitang malakas na mura. Walang iniwan. Mag-aasawa ka. Sa tingin mo kung ang mapapangasawa mo si Bea Alonso, si Marian Rivera, sa tingin mo kung wala kang pera, mapapangasawa mo sila? Hindi siguro. Baka hindi ka mapansinin yan. Diba? Hindi sa sinasabi kong mukha silang pera. Pero yun ang realidad ng buhay natin. Okay? Kung wala ka, tae ka sa kanila. Okay? Bossing, diretso lang to ha. Huwag kang sasama loob mo. Kung wala kang pera, tae ka. Totoo yan. Diba? Kaya magsumikap ka, boss, para maabot mo yung unit na maganda. Hindi tigpa 5K. Tandaan mo, wala kang mabibiling tigpa 5K na mag-e-enjoy ka. Okay? Nag-70 na tayo. Tingnan natin. 2 seconds lang nilagay rito ha. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 75. 2 seconds na nilagay natin, 75 rounds. Not bad. Napakaganda. Unit ang ating Airsoft. Aaron Salazar, Apari. Okay, from the standard version, dako tayo ngayon sa rare edition of the CC Shadow. Parehas lang to. Parehas doon sa kanina, sa itsura. Pero, out of the box, hindi to naka-fix outer barrel. Phoenix outer barrel namin. Fine tuning namin. Trigger job namin.
hinammer protection pad namin, at in-enhance namin ang nozzle. Okay? 5 ang upgrade, 5 modification na ginawa namin dito sa unit na to. Out of the box, naka-optic sight, naka-magwell na siya, naka-CNC grip and magwell, full metal mula ulo hanggang baba, full steel internals. Napakaganda. This is the rare edition. Yung kanina, standard edition, everyday may mabibili ka nun. Ito, minsan lang darating to sa mundo ng airsoft. The upgraded version and the rare edition of the CC Shadow, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay. Ngayon, kunin natin yung magazine. Press the valve, then spray. Ayan. Pasensya na kayo at ano lang ako, diretso lang ako magsalita, diretso lang ako magsabi. Ayaw ko kasi nung bolahan. Tandaan nyo, kasi ako yung tipo ng tao, mga ka-airsoft, hindi naman po sa pagyayabang, no? Marami po kasi akong inaasikaso, sa totoo lang. Meron tayong mga iba't ibang business, okay? Meron akong mga inaasikaso na big bike. Okay? Ang dami kong big bike may mga inaasikaso ako niyan. Everyday, may maintenance everyday, etc. Everyday, kailangan ipalinis. May mga big bike ako. May mga mountain bikes ako. Hindi na nga maasikaso minsan magbike May mga motorcycle ako na scooter na 2-stroke. Ang dami ko inaasikaso. May pinapakonstruct ako na bahay. Meron akong bonsai. Meron akong bully. May business ako na blasting. May business ako na fitness. Fitness gym, body gym. Biruin mo, ang dami kong inaasikaso. Siyempre, may pamilya pa ako. O yan, ngayon, may mga bully, meron pa akong mga inaasikasong mga other activities on my reptile world. Ang dami. Kaya wala akong oras makipagbolahan. Kaya ang makukuha nyo rito, tandaan nyo, ang makukuha nyo rito sa Big Man is yung katotohanan, yung realidad. Hindi nyo makukuha rito. Kung gusto nyo nang binibaby kayo, binobola kayo, ina-appreciate kayo, wag po rito sa Big Man. Kasi dito sa Big Man, sasabihin natin yung totoo Di ba? Sasabihin natin yung totoo. Pasensya na po kayo ha. Dito po, totoo lang po tayo. Wala po talaga tayo ritong oras alam mo yon, sabihin na natin salita, makipagbonjingan. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds. Okay, ngayon, lagyan natin to. Kasa natin, i-lock manually, spray po tayo rito. Okay? Then release, then rest. Pasok ngayon, lagyan natin ng bala. Atake pababa, place your right thumb here. Pump lang po tayo, bala. Maximum rounds ng isang magazine, Lucas, is 26 rounds. 77 rounds. Ang dapat na ilalagay lang is 22. 22 hanggang ilan? Ang maximum. Lagi ko sinasabi yan 27. 23. Okay? 20 to 23. Tandaan mo yan ha. 20 to 23 rounds lang ang dapat ang recommended. Kasi pag pinuno mo, masisira yung Yung spring. yung spring. Okay? Pasok. Gasa. Ready to fire. Mga airsoft, this is the rare version of the CC Shadow Purple Rare Edition. The Everyman's Dream. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakaganda. Okay? Siyempre, ewan ko lang kung maniniwala kayo, nilagyan natin ng 2 seconds, pero marami pa tong ipuputok. Okay? Ang dami na nilagay ko kanina, 23 rounds. Dugtong natin to. Gusto nyo? Ito. Sige, ito na. Okay. Ang laman nito, anong laman nito, Luke? Kapain natin, ha? Ito. Yung makakahula kung ilang putok pa ang kayang gawin nito, ito
sa kanya mapupunta to. Okay, yung makakahula ha, kung ilang putok sa tingin nyo ang kayang gawin nito, i-comment nyo. Hashtag ganito ang comment ha, hashtag bigman, tapos kung ilan. Halimbawa, hashtag bigman, halimbawa ang hula nyo is 50, lagay nyo, hashtag bigman 50. Okay, ganun ha. Yung makakahula sa kanya mapupunta to ha. Ito. Tignan natin kung ano laman nito ha. Okay. Ay, hindi pa pala pinaship to. Nasaan na yung isa? Hindi, wag to. Asan yung isa dito nakapak? Ayun. Okay. Yung makakahula sa kanya mapupunta to mga karso, pabuksan natin. Ayan ha. Okay. Okay, Big Man sticker. Ayan, Big Man sticker ha. 1, 2, 3. Ayan. Tatlong Big Man sticker. Isang Big Man Special Edition Tactical Knife. At saka Big Man Special Edition Patches. Okay ha. 5. Sa makakahula, kung ilan naman ang putok na kayang gawin nito. Nilagyan natin ng 2 seconds. Nagpupungutok na tayo ng 23. Ngayon, ilan pa sa tingin nyo yung kayang iputok nito? Hula na kayo. Hashtag Bigman70, okay? Sige, ano natin yan, consider natin yan. Ganda, tama. John Kenneth Python, okay? Ayan, ang hula mo 70 ha. Okay. Sige. Comment lang po kayo, comment lang po kung sa tingin nyo ilan. Wala nang uhula. Si John Kenneth na lang ha. Okay, pasensyahan ha. Sige. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, 30 rounds. Okay? Sabi ni Ancheta, okay, hashtag Bigman80. Sige, hula kayo. Isang hula lang ha. Isang hula lang para may chances yung iba. Si John Kenneth Python, 70, 80 si Ancheta. Okay, hula pa mga Airsoft. Hula pa. 30 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 na. Okay, nakita nyo. 230 na tayo. Ngayon, 40 rounds na. Okay. 76, hula ni Jonathan Marilla Micor. Tandaan nyo ha, ang ganda ng pa-premyo natin, no? 4 na pirasong Big Man sticker, ay 3. Okay, 3. Tapos, tactical patches na Coca-Cola inspired. Tapos, tactical knife na the best to. Lagay nyo sa wallet ninyo pang protection. Okay? Yan, yung makakahula, naka 40 rounds na tayo. Hashtag Bigman80. Oy, iba, nagdalawa yung 80. Hula kayo, JB Lianto. Ibahin mo yung hula mo, bossing. Nagdalawa na, may una nang humula ng 80. Okay? Yung 76, pakibago yung hula mo, pakiiba yung hula mo, Dexter Ong, kasi may humula na po niyan, okay? Nauna na si Sir Jonathan, okay? Sige, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? 50 na. Ilan na tayo? Tama? 41. 50 na. Naka 50 na tayo, ha? Okay. 83, Mark Neil Notarte. 80. Mali yung hula mo, sir. Hashtag Bigman. Then yung hula nyo. Sayang. Baka matsempuhan ninyo, no? Sayang to. 3 pirasong Bigman sticker, tactical knife, tsaka tactical patches, no? Ayan. Dexter Ong. 77 si Sir Dexter Ong. 83, hashtag Bigman83, Mark Neil Notarte. Tignan natin. Nakailan ako? 50. Flip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 60 na. Okay? 60 na. Meron bang humula ng 60? Wala. Ako, kinakabahan yung mga 70. Nakakabahan yung mga humula ng 70. Ano na tayo? Jimmy De Vera. Meron na pong 70 eh. Magpalit ka. At saka yung tama, bossing, hashtag Bigman, tapos kung ilan yung hula mo, ha? 70, okay. 60 na, di ba?
60. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 70 na. Okay, out na po yung mga 70. Wala na pong yung mga 70 kasi po umabot na tayo ng 70. Nako, kinakabahan yung 76, yung 77. Sige, 7. Kanina, yung isang sisay shadow, ilan? 75. 75. Ito, tignan natin. Rare version to, ha. Tignan natin kung ilan. 70 na, di ba? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapos na po yung mga umula ng 70 to 80, tapos na po, no? Wala na pong pagkakataon. Okay, saan nakailan na tayo? 70. Ay, 80 na. 80. So, 80 na. 81 na. Next file, ha? Okay. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 81, 90 na. Grabe! Tatandaan nyo to, ha? Nakita nyo, live on cam. Nilagyan natin. 2 seconds na gas. Ilan na, Lucas? 90. 90 na. Grabe yan. 90. Yan. Ka-90 na tayo, ha? O, sige. Ano yung mga walang humuhula, ay wala tayong magagawa. Ay, hindi po pwedeng umulit ng hula. Isa lang po. Sir Mark Neil, hindi na po counted. Pasensya na po. Isa lang hula lang. Tandaan nyo, nilagyan natin to 2 seconds. Ngayon, naman 90 na tayo. Hindi ba sulit ka nun? Hindi ba sulit ka dahil naka fine tuning, naka trigger job? Sulit na sulit ka. 2 seconds lang ilalagay mo nung makaka 90 rounds ka. Diretso na natin. Okay? Hindi na pwede yung nagdobleng hula na yung Richard. Hindi na pwede. Hindi na po pwede. Pasensya na po, ha. Okay. O, sige. 90. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 96. 2 seconds ng gas, 96 rounds. Saan ka makakakuha nun? Sayang, may humula ng 95, oh, si Wilson. Sayang, nag-96. Oh, kita nyo? Dito lang meron nun. Pakisagot mo na to. Dito lang meron nun sa Big Man. Wala kang makikita nun. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Bluetooth connecting. Jacob Angelo of Zamboanga del Norte. Bossing, pasensya na. Wala akong music. May tumawag. Ito po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. And now for the main event. Pero ititigil ko yung live nito. Kasi pinapa-upgrade. Pinapalagyan ng bossing natin ng scope. Okay? So, ititigil ko muna yung live nito. Itutuloy natin maya-maya. Isa-set up ko lang. Ika-calibrate ko yung scope. Isi-zero ko para sa ating bossing. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't... Maraming salamat sa mga nagtiyaga, nanood ng ating vlog. Maraming salamat po sa mga nag-share. Utang ng loob ko po sa inyo yan, mga bossing, no? Utang ng loob ko po sa inyo yan. Sana makabawi rin ako sa inyo pagdating ng panahon. Maraming salamat po sa lahat na nag-share. Sir Richard, baka pwedeng pakishare naman. Sir Mark Neil, pakishare naman po yung ating live, no? Sir Wilson Senson, hindi ka nanalo. Ikaw sana yung candidate. Pakishare naman po yung live natin. Sir JB, pakishare po. Sir Jimmy De Vera, pakishare po. Lahat mga Airsoft, baka pwede pakishare yung live video natin. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Mamaya, ilalive natin to. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft Patid po sa inyo, ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po! Maraming salamat po sa inyo lahat. Have a blessed day, mga Airsoft. Mamaya po, kita-kita ulit tayo.